Malakas ba yung boses ko? Sa Philippine 3G, welcome sa inyong lahat. Nabusog ba? Wala tayong iba ngayon Okay. Sige. Let's pray together. Panginoon, salamat sa tanghali pong ito. Alam namin, Lord, kasama ka namin sa lugar pong ito. Just pray, Lord, kayo pong mangusap sa bawat isa sa tanghaling ito. May you bless us, O God, and bigyan niyo po kami ng bagong learning, Panginoon, especially about love. We pray, Lord, na isa niyo po yung Holy Spirit yung magbibigay ng understanding sa aming lahat. Thank you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Love from above. Nag-read ako ngayon. Kasi February na eh. Alam ko malapit na yung Valentine's Day. So gusto ko, siyempre pag Valentine's Day, no, araw ng mga puso, no, kailangan we speak about love. And kasi on the third week niyan, February 14 yung Valentine's, no? Wednesday. 18 ba yung Sunday nun? 18? 19? 18 yung Sunday. Yung February 18, yun ang ating pinaka-Valentine's na youth service. So, may konting activity syempre na about sa Valentine's. So, gusto kong simulan this Sunday kasi third Sunday yun, no? Papiyawan ko na. Ang speaker nun si Pastor Han. So, i-open ka na yung about love. So, love from above. Next. Ang love hindi minamadali. Ang love pinagpaplanuhan. Ang love hindi siya biglaan. Ang love dumarating ng kusa. Ang love dapat galing kanino? Sa Diyos. Pinag-pray mo dapat? Hinintay mo dapat? Pinakaisip mo ng ilang ulit? Ang love hindi lang for experience. Ang love ay dapat isinasalang-alang mo yung future mo. Hindi yung temporary lang. No? Hindi ko alam ba't ang daming high school ngayon, grade 7. May nabalitaan ako, elementary din, meron na daw. May mga boyfriend, girlfriend na. I don't know the feeling bakit nagmamadali sila. Although, I don't want to judge. Ayaw ko mag-judge, siyempre. Nagtataka lang ako. Isa ako sa mga mapalad na hanggang sa edad na ito, hindi nakaranas ng ganyan. Nagka-crush ako. Gusto kong manligaw noon. Pero kung babalikan ko yon na hindi ko na-miss yun, hindi ko naranasan yung high school na magka-girlfriend, boyfriend, nagpapasalamat pa rin ako na hindi. Because now I know. Kasi may narami ako nabalitaan, ilang buwan lang, hiwalay. After ng ilang months, may bago na naman. What if yung napangasawa mo, pang 5 mo na? And then one time nag-away kayo. Baka kasi yung naaalala mo, yung number 2 mo. May history na kukompare niya yung sarili niya doon sa nauna. Kaya kayo mag-aaway minsan. Compared doon sa mga taong hindi nagkaroon ng madaming karelasyon. There's no way to compare to others kasi walang history. Di ba? Halimbawa, presidente, nagbago yung presidente. We compare, di ba? Ay, mas magaling si Duterte. Nung time ni Duterte, walang namawasan yung mga adik. Nahuli lahat. Pero nung time ni Bongbong, there's a way for comparison. Merong door for comparison. Bakit? Merong history. Unlike kung yung naging first boyfriend or girlfriend mo, siya na rin yung pinakasalan mo, there's no history. May iwasan niyo yung pag-aaway sa ganong side. Bawas,
Misunderstanding. Tama. Love from above. Kaya I suggest, kung wala ka pang boyfriend at girlfriend, huwag ka muna maghanap. Wait. Kung meron na ngayon, I hope it will work. Na mag-work ang mga relasyon nyo. Pero kung wala pa, wag na muna. Sana wag na muna. Kasi magkakaroon ka ng history. Baka hindi mo kayanin i-handle kasi. Baka bandang huli, masaktan mo siya, masaktan ka niya, maghiwalay kayo. Baka may kukontra, no? Kuya Long, at least na-experience ko. Natuto ako sa lesson. O what if nga, i-compare nung next mo, yung sarili niya doon sa last. Mahirap na away yung nagko-compare. Mahirap talaga yan. Kaya I suggest, pag sabi sa katabi, maghintay ka muna. Huwag ka magmadali. Gaya ng sinabi ko nung this morning, no? Ang daming young people sabi, gusto ko ng forever. Tanong, yung bang tao na gusto mong makasama, nakikita mo siya bilang forever or hindi pa? Kasi kung hindi mo siya nakikitang forever, why in the first place gusto mo ng forever? O siya nga, hindi mo nga nakikita, napakasal mo siya, tapos bibigyan ka ng forever? Ikaw nga mismo, ayaw mo siyang maging, hindi ka pa sigurado kung siya na yung forever mo. Ba't ka hahanap ng forever ngayon? Wala ka naman palang balak gawin siyang forever. Hindi ba tayo naglolokohan nun, di ba? Hanap ng forever, ikaw mismo, hindi ka sigurado kung siya yung gusto mong maka-forever. Pagkasabi ulit sa katabi, huwag ka munang magmadali. Bata pa kayo, mag-aral na muna kayo. And serve the Lord. Unahin nyo yung pag-serve kay Lord. Unahin nyong maranasan yung pag-ibig ng Panginoon. Sige, ano bang verse yan? Si Adan at Eva ito Next. Lesson. Unahin mong hanapin ang pag-ibig na galing sa Diyos. Mahal ka ba ni Lord? Ang tanong, mahal ka ba ni Lord? Ang mahal ni Lord yung nagsaserve ng tapat sa Kanya. Kung nagsaserve ka, mahal ka ni Lord. Kung kulang ang pagsaserve mo, kulang din ang maranasan mong pag-ibig mula sa Panginoon. Next, anong verse natin dyan? Genesis 2:18-19. Matapos gawin ang lahat na ito, natapos na mag-create si Lord ng lahat ng bagay, sinabi ng Panginoong Yahweh, ay ito, ang galing ng Panginoon, no? Hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makasama at makatulong. Ang Panginoon mismo alam niya na kapag wala kang karelasyon, kung mag-isa ka lang, mahihirapan ka. Ayan, sabi ng Bible, nakita ng Diyos. No? Actually, ang sinabi dito bago tong verse to, lahat ng kinrate ng Diyos, nakita niya, napakabuti. Sa English, God saw that everything He has made was good. Suddenly, in this verse, sabi niya, merong hindi good. Ano yung hindi mabuti na nakita ng Diyos? May isang bagay na hindi siya nakita siyang hindi mabuti. Hindi daw mabuti na mag-isa ang tao. Kaya eventually, kailangan mag-asawa. Actually, sa Bible, hindi man nabanggit yung boyfriend at girlfriend Engagement ka agad. 19. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao pang ipabaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang tinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. So, ang mga hayop yung unang binigay ng Diyos para makasama ng tao.
Aso, nag-work ba? Sino ba naman dito yung gustong asawa ay unggoy? Elepante, ahas. Alam natin yun na hindi pwedeng magsama yung hayop at tao. Although may mga magkakasama na ginagawa nilang anak ang aso, no? Ginagawang anak yung aso, baby, or mga pet. Hindi talaga pwede. Kulang. Next. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa impapawid at hayop sa parang. Ngunit, ayan, wala isa man sa mga itong nagbabagay na makasama at makatulong niya. Nakita ng Diyos, walang bagay. Hayop nga eh. Hindi bagay ang tao sa hayop. No? Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Gumawa na ng paraan ng Diyos. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niya. Ano yung tadyang? Alam niyo yung tadyang? What is tadyang? So, hindi nilagay kung right or left, no? Pero naniwala ba kayo hindi pantay yung bilang ng ating ribs? Na? Pantay. Equal number of ribs tayo, hindi tayo kulang. Yung lalaki. Kahit ako noon, na full ako na naniniwala ako dahil nga kinuha yung isa kay Adan, ay naniniwala ako na hanggang ngayon, yung mga lalaki, mas marami yung kabilang side. Pero pag binilang natin, pareho lang. Pantay lang yung bilang. Sige, next. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae. So, saan ang galing yung babae? Sa lalaki. Oo. At dinala niya ito sa lalaki. 23, sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang titawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. So, lahat ng babae nagmula sa si Eva lang pala. Si Eva lang yan. Anong lesson natin dyan? Next. Ito pa pala. Pang-tapos pala to. Pang-tapos. Verse 25 pala to. Kapwa hubad no ng lalaki at ng babae, ngunit hindi sila nahihiya. Kahit hubad sila, hindi sila nahihiya. No? So, what's the lesson? Okay, next. Number 1, ang tamang pag-ibig, anong gagawin niya sa atin? Ipaparamdam niya sa iyo na wala kang lang dapat hanapin pa. Bakit? Doon sa verse kanina, kapwa sila hubad. Hubad, kailangan ko bang i-describe yung kung ano yung hubad? May brief na ba noon at bra? May underwear na ba noon? May damit na? Wala pa. Wala silang brief, wala silang panty, wala silang bra. Wala silang suot, gaya ng hayop. Pero, hindi sila nahihiya sa bawat isa. Bakit? Ganun ang pag-ibig. Kahit parang may kakulangan ka, hindi ka mahihiya. Kasi alam mo, iniintindi ka niya. Kahit feel mo, ikaw mali, iintindihin ka niya, so hindi ka pa rin masyadong mahihiya. Ganyan pag-ibig, nag-iintindihan. May nagpapakumbaba kapag mali, may umiintindi kapag yung isa ayaw magpakumbaba. Ayaw tanggapin ang mali. Kapag hindi kayo pag-ibig na nahanap nyo, mali. Kapag lagi mong nararamdaman na may kakulangan sa'yo, maling pag-ibig yan. So kung maghahanap man kayo, sana yung ganyan. Yung ipaparamdam niya sa'yo na wala ka ng kakulangan. Kung may kakulangan ka man, hindi mo masyadong mararamdaman. Kasi siya mismo, sinasabi niya, kontento na ako sa'yo. Wala na akong hahanapin. Ibig sabihin, kung ano ka man, tatanggapin ka niya.
Kung sino ka man, tatanggapin ka niya. Hindi yung nakita ka niya, maganda ka noon, may time lang na dumami yung tagyawat mo, parang pumangit ka na, naghanap na siya ng iba. Maling pag-ibig talaga yan. Nung nakilala ka niya, lagi kayong masaya, and then one time nag-away lang kayo, o sige, break na tayo. Isang away lang Isang misunderstanding lang. Napakasimpleng away lang. Naghiwalay na. Alam mo kaagad, maling pag-ibig yun. Kaya, ganyang edad, wag muna. Bakit? Immature kayo. Hindi nyo kayang i-handle yung pag-aaway. Pag nag-aaway kayo, talagang personalan. Magtuturoan kayo, sigurado. Kung sinong mali, kung sinong tama. Ganun kasi pag bata, away bata, personalan. Pag away matanda na, may personalan pero may unawaan. Pero pag bata rin naman pala, magbabati rin ka agad no? Pero, eventually, naghihiwalay din talaga. Pag bata pa. Kaya sana, wag muna, no? Young people. Sabi sa tabi, wag muna. Next. Ang tamang pag-ibig, paano ko di-describe yan? Number 1, hindi sapilitan ng paghahanap. Tanong, nabasa ba natin nung kinreate ni God si Eva, nabasa ba natin na si Adan ay humingi ng babae? Sinabi ba? So, isa sa paniniwala ko, hindi dapat tayo naghahanap. Si Lord mismo maglalagay sa tamang panahon. Anong problema ngayon? Ang dami, hanap ng hanap. Lord, tagal ko na naghihingi sa'yo, Lord. Hanggang ngayon, wala pa. Ilang taon na po ako naghihintay, Lord. Bakit hanggang ngayon wala pa? Lord, sino ba talaga? Siya ba o yung nandoon? Sino po ba talaga? Samantalang si Adan, naghingi ba si Adan? Hindi nanghingi si Adan. Si Lord ang nagbigay. This is one principle na pwede nating makita dito. Si Adan mismo, hindi siya humingi. Pero hindi ba pwede tayo mag-pray? Pwede. Pray for the right person. Ito pa, no? Pag nag-pray kayo, young people, do not pray for the person. Pray for what? Qualities. Bakit? Kapag person ang pinag-pray mo, kaninong will yon? Sa'yo. Pero pag pinag-pray mo yung qualities, will ni God yun. O pag nag-pray kayo, baka kaya hindi binibigay. Bakit? Lord, bigay niyo pong boyfriend sa akin. Si Jungkook. Lord, gusto ko po si ganito. Lord, gusto ko po yung sa kabilang section. Yung sa kabilang school po. Gusto ko po, Lord, Korean. Okay lang yon, pero ano yung mas maganda? Principle ng Bible. Qualities ang pag-pray mo. Anong qualities? Unang-una, may takot sa Diyos. Nagmamahal sa Panginoon. Pangalawa, humble. Gentleman. Yung matured. Yung kaya kang handle. Kahit babae daw sa Facebook kalat, tinotoyo daw lagi. Kami rin mga lalaki, may ganyan din siyempre. I mean, kung lalaki ka or babae, hanapin mo yung isang tao na sa tingin mo, kaya kang i-handle. No, huwag niyong ipilit kapag
Kapag wala, wala talaga. Hintayin nyo kung kailan. Kasi si Adan mismo, di naman si Adan naganap eh. Pinatulog nga lang siya ng Panginoon. Kinuha sa tadyang si Eva, ginawang babae. Tama. Parang ayaw maniwala. Ang hirap naman nun. Maghihintay pa kami. Kailan kaya yon? Next. Number 2. Ano yung tamang pag-ibig? Pupunuan lang iyong... Ang sabi ni Adan nun, laman ng aking laman. Ibig sabihin, nakita niya si Eva bilang isang katulad niya na pwedeng makatulong sa kanya. Na pwedeng makarelate sa kanya. Na pwedeng makaunawa sa kanya. Na pwedeng, ano ba yon? Makapag-lift up sa kanya. So kung nakapasok na kayo sa isang relasyon at napansin nyo, sa halip na sumasaya kayo, lalo kayong lumulungkot, maling relasyon yan. Sa halip na gumandang ugali nyo ay lalong pumapangit, maling relasyon yan. Sa halip na turuan kayong sumunod sa inyong magulang, ay tinuturuan ka pa, hindi, mamasyal lang tayo. Wala tayong mag-aral dun. Hindi, sabi ni tatay, bawal to. Hindi, mas masaya to, gawin natin to. Kapag bad influence yung nakarelasyon mo, malamang sa malamang, nasa mali kang relasyon. Even kahit kaibigan lang. Kapag yung kaibigan mo, mali ka na, kinukonsinti ka pa, hindi sinasabing ikaw ang mali, maling kaibigan yan, maling boyfriend yan, maling girlfriend yan. So pag napapasama ka, nasa maling tao ka. Pag napapabuti ka, malamang nasa tamang tao ka na. Pero alalahanin yung number 1, no? Si Adan, hindi siya naghanap. Binigay ng Diyos. So maghintay tayo kung kailan. Mag-pray lang tayo kung anong qualities, pero hintayin natin kung kailan. Yung kakulangan, no? Kapag nagbuwisit ka at siya nagbuwisit din, nag-away kayo. Immaturity. No? Hindi niya pinupunan yung kakulangan mo. Kapag sa halip na itaas ka, hinihila ka pa baba, hindi siya suitable helper. Last, nagbibigay ng pagkakontento. Di ba nung wala silang damit, nahiya ba sila sa bawat isa? Ibig sabihin, ang tao kasi, ba't tayo nahihiya minsan? Kasi napifeel natin na may kulang sa atin. Feel natin pangit tayo. Feel natin mahina tayo. Feel natin hindi tayo matalino. Feel natin wala tayong naiambag. Feel natin tamad tayo. Feel natin i-judge nga tayo. Ba't tayo i-judge? Kasi feel natin we are not complete. Hindi tayo satisfied sa sarili natin. Tayo mismo, hindi tayo kontento sa sarili natin. Pero alam nyo, kapag nasa tamang tao kayo, dahil nandyan siya para tumulong, you will never feel na kulang ka. Although kahit minsan, immature tayo, nag-aaway, pero pag sa pag-aaway nyo, naaayos pa rin nyo, malamang nasa tamang tao kayo. Sana young people, wag magmadali. No? Itong tatlo na to, ito yung tamang pag-ibig. Naghihintay. Pangalawa, kung may kakulangan ka, kahit nakulang ka, di ba si Adan, palagay na natin na dati kompleto yung ribs niya, nagkulang.
Sinabi niya bang kulang ako ng ribs, Lord? Lord, nasan yung ribs kong isa? Sinabi niya ba? Hindi niya. Hindi natin alam kung alam niya na si Eva ay galing sa kanya. Pero sabi niya pala, laman ang aking laman. Malamang alam niya. So kahit theory lang naman to, no? Palagay natin, alam ni Adan, kulang na yung part niya. May kinuha sa kanya eh. Ginawang babae. So sa atin, kapag nasa tamang pag-ibig tayo, kapag feel mo may kulang sa'yo, pero may kasama ka, you will never feel yung kakulangan. Ito ang tinuturo sa atin. Kahit feel mo pangit ka, paparamdam sa'yo maganda ka. Kahit feel mo tamad ka, hindi niya paparamdam sa'yo na tamad ka. Intindihin ka niya. Tutulungan ka niya. Kahit feel mo hindi ka matalino, hindi niya sabihin, ang bobo mo naman. Ngayon, pag nagkaroon ka ng ganon, at nasaktan ka, nasanabihan ka ng ang bobo mo, tapos siya ayaw niyang alisin yung ganong word, maling tao yan. Hindi nag-a-adjust para sa'yo. Ang tamang tao, mag-a-adjust para sa'yo. Pag sinabi mong ayaw mo tong word na to, hindi niya naulitin. Kapag sinabi mong ayaw kitang nakikitang kasama niya, at siya, kumukontra siya, kaibigan ko lang naman yun. Best friend ko yun eh. Tapos ayaw niyang sumunod sa gusto mo, na iwasan mo sila. Palitan mo na yan. Ay, parang mali. Palitan. Palitan mo sa tamang panahon. Hindi yung palitan mo na ngayon din. Hindi, no? Ibig sabihin, you're in the wrong person, wait for the right time. Pag-pray mo yung next. Ang hirap, no? Na isa lang dapat. Meron pa ba? Shh. Gutom yata yung computer natin, ah. Wala na. Sana, young people. Ang gusto lang naman namin talaga sa inyo, bakit alam niyo ba, napansin niyo na ulit-ulit lang yung message namin? Serve God. Mag-pray. Mag-Bible study. Magsimba. Obey the Lord. Ulit-ulit lang, di ba? Iba-iba lang yung illustration namin. Iba-iba lang yung way kung paano namin tuturo. Pero, anong message namin lagi? Ganun lang lagi. Serve the Lord. Unahin ang Panginoon. Ulit-ulit, di ba? Bakit namin ulit-ulit? Yan ang susi sa buhay. Kung gusto mo ng blessed na buhay, unahin mo ang Panginoon. Gusto mo ng tamang direksyon, tamang pag-ibig, paglingkuran mo yung Panginoon. Kasi ang Panginoon lang ang may hawak ng buhay natin. Kung ang buhay mo, hawakan mo, sa last sermon natin, at kung hindi ka expandable, kung hindi ka marunong tumanggap nung pangaral na galing sa Diyos, hindi ka mag-expand. And connected yung message natin. Piliin mong karelasyon yung i-expand ka. Hindi yung maliit ka na, papaliitin ka pa lalo. Nanliliit ka na sa sarili mo, lalo ka pang ida-down. Di ba? Hindi mo na kayang magpatuloy, hindi mo kayang mag-expand, siya, pinipigilan ka pang mag-expand. Lalo ka pang pinapaliit. If you are in that kind of person, nasa maling relasyon ka. Ang tamang relasyon, tutulungan kang mag-expand. Tutulungan kang mag-mature. Tutulungan kang mag-grow spiritually. Tutulungan kang mag-serve kay Lord. Kaya preferably, sino nga hanapin nyo? Christian din dapat. Mas maganda kung ka-church mo. Kung kaya mong i-handle. Kung nasa other church, okay rin naman. Pero,
Never forget yung tatlo. Huwag magmamadali. Hintayin kung kailan magbibigay ang Panginoon. Pangalawa, hanapin mo yung kukumpleto sa'yo. Tutulong sa'yo kung may kakulangan ka. Hindi yung ubos ka na, lalo ka pang uubusin. Pagod ka na, pinapagod ka pa lalo. Malungkot ka na, lalo ka pang lumulungkot. Mahina ka na sa klase, hindi ka pa tinutulungan. Lalo ka pa sabihin, yan lang, hindi mo pa alam? Ang bobo mo naman. Gaganunin ka pa. Kahit hindi mo boyfriend, girlfriend, kaibigan mo lang, nasa maling tao ka. Lagi hanap kayo nung makakatulong sa inyo. Lagi nyo nga hanapin na kaibigan at yung mga pangasawa, yung nakakatulong sa inyo. Yung nakakapag-expand sa inyo. Amen! Let's pray! Father God, salamat sa oras mong ito, Lord. Tunay na napakabuti niyo sa aming lahat. And I just pray, God, itong mga young people pong ito, tulungan niyo po